Hi guys! Mega love shout out. This is me, Mami Risa, ang nanay ng si Lorraine. Si Lorraine stands for Sia, Ellie, Rain, and Niana. Ang aking mga Junakis, apat yan guys. And for today's video ay magluluto tayo ng sinigang na hipon. Yan, menikos-mikos na yan ni Dindin. Actually guys, si Dindin ang nagluto ng aming sinigang na hipon. Ang inyong lingkod ay taga-video lamang. Ay syempre may hawak tayong baby. Ayan guys, ang aking napakagandang baby na si baby Niana. Laging karga. Pero laging nakitita niya yan pag may ginagawa ako. Katulad ngayon, nag-voice record. Ayan, nandun na naman siya kay tita niya Lane. Nandun sila sa duyan, higa-higa sila doon. Ayan na nga. Ayan, menikos niya na yung hipon dyan. Yan, lagyan niya ng paminta. At malamang kayo ay nagtataka bakit kami ay dito sa labas nagluluto. Ay malamang ay wala kaming gas. Napakamahal ng gas. Kaya hindi muna talaga ako bumili. Sinadya ko talaga para magamit yung mga tinagal ni Linlin na mga kawayan doon sa kubo niya. Kasi ay bulok-bulok na yung kubo niya, bumili siya ng bagong kawayan, kaya pinagtatanggal niya yung mga luma, may mga anay-anay na. So ayan, sinunog ko yung mga anay, ginawa kong panggatong. O diba, double purpose. Saka guys, sabi ni Dindin, ang luto daw sa dito sa kahoy, masarap daw. Sabi niya, ang sarap daw kumain. Ayan na, nilagyan niya na yan dyan ng tubig. Tapos yung mga gulay-gulay na nilagay dyan guys, ay yan, ang mga pitas-pitas lang yan dito. Kasi ay nagtatanim-tanim dito si Linlin sa paligid namin. May mga bakante-bakanting lote and tinatamnan niya ng mga gulay. Ito pa guys, ang kagandahan dito sa amin, sa Candelaria, sa mga probinsya, usually kasi nakakapagtanim-tanim, ay kamahal-mahal sa lungsod, tunay. Actually guys, ngayon ko lang nararanasan yung ganito, yung sa saing nagluluto sa kahoy. Kasi growing up naman, kahit nasa Bicol ako lumaki, ay hindi naman talaga kami naggatong sa kahoy. Never kong naranasan yan. Pero na lang pong umaakyat kami doon sa manyog namin, ayan sila papa, talagang sila, kasi maraming mga din alam mo yung buonot ng nyog. Kukunin lang. Kulay itim yun guys, na pag nalalaglag is maapoy na siya. Hindi namin pinapansin yung mga palapa na nyug doon kasi sobrang dami. Ngayon naman dito naman sa Candelaria, ayun naman ang pinanggagatong nila, yung mga palapa ng nyug. Pinatutuyo, yung pinagputol-putol, kaya yun ang pinapanggatong namin dito. Masarap talaga mamuhay dito sa probinsya kasi ay makakatipid-tipid siya. At saka andito yung mga anak ko, yung sariwa yung hangin, yung mga prutas, yung kinukuha-kuha lang sa puno talaga. Halimbawa yung bayabas, yung buko, ayan, fresh na fresh talaga yan sila. Tapos pag season pa ng mga watermelon. Basta dito kasi palibot kami ng farm dito. May mga farm dito yung mga kalabasa, mga pechay. Ayan, nangihingi lang kami pagkatapos. Hingi talaga, oo guys. Ayan. Tapos yun, pagkahingi ay kasi dito ay na yan, binibili na yan ng buyer. Tapos pag nakapag-harvest na ang buyer, pwede na yan kunin yung mga tira-tira ng buyer kasi mga reject na yun, which is good pa naman siya pang hindi siya pang market, yung pang luto na lang talaga sa bahay, kaya pinamimigay na din ng mga may-ari. Ayan na nga, at nakapwesto na, kakain na. Tinimestop ko dyan ang video at napakahaba niyan. Ayan, nagkain-kain na kami dyan. Andito ako sa gilid, hindi na ako nagpakita kasi si baby niya ay napakagulo. At saka baka makita nyo yung subo kong pangwalakasan. Ang sarap talaga kumain guys, lalo na dito sa amin, nasa labas kami, nasa labas niya ng bahay namin, dito lang. Nasa loob pa naman siya ng gate, pero nasa labas na siya ng bahay kasi yung saingan namin nandun sa may una-unahan, doon sa may yero na ayun ang pinakapader namin. Tapos, syempre, kaharap mo yung mga kapatid mo. Ayan, si Cheche umuwi lang yan kasi ay nag-birthday yung anak ko, si Sia. Doon yan talaga siya naka-stay sa Santa Rosa kasi nandun sila mama, si papa, pati yung isa kong anak na si Ring. Kinuha muna siya ni mama kasi nga ay may baby ako ngayon, si Niana. Ay, Diyos ko, ang akala yata ni Rain ay napakalaki na ng kapatid niya. 6 months old pa lang si Niana. Pero kung yakap-yakapin niya. Grabe talaga yung yakap niya kay Niana. Tapos hinaharot niya, pinipikabo niya. Yung tipong nasasaktan na yung kapatid niya. Syempre hindi niya naman pa alam yun kasi si Rain ay 3 years old pa lang. Tapos si Niana ay 6 months old. Ayun nga, at ikukwento ko na rin sa inyo ang aking
naging CS journey dito sa aking bunsuan na si Niana. Last April kasi ang aking due date kay Niana. Tapos ay okay na siya, nakapwesto na siya, maghihintay na lang ng due date niya. 2 weeks before yung due date niya is nakapwesto na siya. Nakita sa ultrasound doon sa lying in dito sa may Santa Catalina kay Ate Liway. Siya yung midwife doon sa Santa Catalina. Tapos ayun, sabi ay magpunta ka na lang dito pag sumasakit na yung tiyan mo. Ayan. So nagpunta ako doon is eksaktong yung check up ko Sabado yun, April 30. Ngayong taon din 2023. Tapos ay nagtataka siya kasi nung inaiin niya ako, sabi niya, bakit yung baby mo ay imbis na pababa ay pataas. So ayun, pinasilip niya sa ultrasound. Buti that time is nandoon yung nag-ultrasound kasi hindi naman weekly talaga ay nandoon yun. May parang every other week pumupunta yung mag-ultrasound. Hindi talaga siya nakastay in doon sa clinic. And then nung nasilip is nakaano na si baby, nakasuhi na. Sabi nako, hindi kita mapapaanak dito at suhi ang baby mo. Grabe talaga guys. Hindi ko talaga in-expect na masisiis talaga ako dito kay baby kasi ang tatlo kong anak, si Sia, si Ellie, tsaka si Rain, normal delivery lang sila dito sa mga lying in. Sa Santa Rosa ko pinanganak yung tatlo So ayan, ako ay sobra, syempre, hindi ko pa ma-accept na suhi yung baby ko. Due date na noon. Sabi ko pa doon sa midwife kasi nung hindi pa na ultrasound. Sabi ko, alam ko mamayang gabi pa yan lalabas si baby. Ay yung na ultrasound. Ay oo nga, at mamayang gabi nga April 30. Talagang lalabas ay isi-CS talaga ako at hindi daw talaga kaya. So ayun na nga, umuwi ako dito sa bahay. Ngayon, pag uwi namin dito sa bahay, si Rain that time is dumididi pa siya. Hindi pa talaga siya bumibitaw. Ganoon naman guys ako pag breastfeeding kasi yung mga anak ko. So na bubuntis ako is nagdididi pa sila hanggang sa manganak ako. Pag nakita na nila yung kapatid nila, saka lang sila titigil magdidi. Ganun din yung nangyari kay Sia, kay Ellie, at saka kay Rain. So ayun na nga, nagpunta na kami. Ako, si Papa Bongga at saka si Jam Jam sa Lucena. Nag-andaan ako ng mga gamit kasi ay masisias nga ako. So ayun, umalis kami dito sa bahay na mga padilim na, mga magsi-7. Dumating kami ng Lucena sa Quezon Medical Center na magnanay na yun guys ng gabi nung dumating kami doon. Pagdating doon, syempre iuli ako. Diyos ko, ang pag-aay talaga, mas masakit pa talaga siya sa panganganak as in. Tapos madami pa silang nag-aay sa akin. Di ayun napatunayan nga nila na ako ay may suhing baby sa loob ng aking tummy. Ang tawag sa kanya ay Frank breech yung posisyon ni baby. So ayan, sabi doon ng nurse ay itatry daw nila na napaanakin pa ako ng normal kasi ay may mga cases daw na pwede namang ma-normal kasi yung pit naman yung nauuna sa baby. So ayun, sabi ko hindi ba pwedeng ECS na lang ako, hindi daw pwede. So ayun, nagantay ako. Dinala pa nila ako doon sa sa paanakan. Madami kami doon na mga buntis. So mga na yun, mga 10 ng gabi. Tapos sabi nung isang nurse doon, sabi niya, kung mami, aantayin natin kung gagalaw si baby. Kung gagalaw si baby, tapos pwede kang manganak ng ng normal, paanakin ka namin ng normal. Pero kung ako talaga yung papipiliin, ayoko nang mahirapan kasi syempre, so si baby mamaya risky, very risky para sa safety niya at sa safety ko din. Mga 2 AM, syempre yung tiyan ko ay minomonitor nila every other minute, ganyan. Basta panay-panay silang nagmamonitor sa tiyan ko. Ayun, sinabi na ng nurse doon na, mami, be ready na kasi kasi ooperahan ka na ni doc. Pero pinapirma nila ako ng kasi 4 na yung anak ko, pang-4 tong si baby niya. Pinapirma na nila ako ng yung form para malaygate na ako. Which is in favor naman sa akin kasi nga gusto ko na talagang malaygate. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ako ay nagbuntis kay Zia, first baby is 2015, si Ellie 2017, si Rain 2020, tapos 2023. Sunod-sunod sila guys, as in. Tapos ayun, naoperahan ako eksaktong 3 AM.
And then, ayun, thanks God kasi naging safe at healthy naman kami ni baby. O diba, napahaba na ang kwento ko. So ayan, sarap na sarap. Sarap na sarap silang kumain. Ang sarap talagang kumain pagkaharap mo yung mga taong mahal mo, o diba? Tunay yun guys, kasi ang pangit naman kumain pag galit ka doon sa kaharap mo, diba? Wala ka talagang gana kumain. So ayan, kain-kain kami dyan guys. Tapos tawa sila ng tawa kasi yung kangkong, may sili pala yun. Binigay ni din kay Niana. So binigay ko naman kay Niana. Pag sip-sip ni Niana, naanghangan siya. Iyak siya ng iyak. Kaya tawa sila ng tawa. Ayan, tawa sila ng tawa. At saka nga pala guys, yan kapatid ko, yan si Denden. May din yan, may YouTube channel din siya. I-subscribe nyo siya, si Toki TV. Ayan si Cheche naman. Meron din siya, Rachel's TV. Paki-subscribe din. At saka si Linlin, meron din siya, Jojo naman ang kanyang YouTube channel. Pamilya na kami ng mga vloggers guys, kasi syempre ay malay mo, diba? You never know, baka dito na kami yumaman. Pero sa totoong buhay guys, nakakatuwa din talaga yung gusto mo yung ginagawa mo kasi walang pressure. Alam mo yun, nag-enjoy ka lang sa ginagawa mo. Tapos lang, yung chill-chill lang, walang pressure talaga. Tapos sa mga gustong mag party-party, ayan, pinopromote ko ang aking kapatid yan, si Toki TV, si Denmark na maging host. Napakagaling yan guys, magaling din yan kumanta. Sa mga magpapagawa naman dyan ng mga system, ayan si Cheche, software engineer yan, napakagaling yan, teke-teke yan guys. At saka sa mga gustong umorder ng mga mga kakanin, ayan si Jojo, si Linlin, napakagaling yan guys, maggawa ng mga kung ano-ano, mga puto, kutsinta. Ayan, ang gagaling nila guys. Kaya lang kayo guys, comment down below sa mga gustong mag-avail ng aming mga services. Services talaga guys. Kaya maraming salamat sa inyong panonood at support sa aming YouTube channel. Tayo po ay pagpalain ng ating poong may kapal. Maraming salamat. Kayo po ay aming inspirasyon para kami ay gumawa pa ng mga magagandang content. Thank you so much at nakaabot kayo sa dulo ng ating video. Ayan, back to back to kainan na. 'Di ba? Ubos na yung kanin, pati ulam ubos na. Masarap din kumain guys pag yung may mga sabaw-sabaw lalagyan niyo ng sili. Kami kasi talaga fan kami talaga ng sili. Kahit anong kinakain namin, nilalagyan namin ng sili. Masarap siya guys, appetizer. Hindi naman lahat ng tao kumakain ng sili, but kami talaga sulit na sulit sa amin ang sili. Last time may mga tanim sila na sili, ay heaven. O diba? Thank you so much to all. Stay safe and healthy po tayong lahat. Bye everyone. See you again on our next video. Family vlog lang to guys, kung ano-ano our daily routines dito sa bahay, mga niluluto namin. Kaya by watching our video is nakatulong na kayo, mag-enjoy pa kayo, 'di ba? Thank you all. Bye.